Gandang araw ulit. Yan nga nakikita natin dyan mga kadramahan dyan sa Senado eh. Yung isang magandang babae na galing sa Bamban, Tarlac. Yan ang nakikita natin eh. Nagpapakyut siya na para bagang siya ay isang anghel made in China. This issue is again consuming the energy of our Philippine Senate. Ayan eh, makikita natin eh, sumasakit na nga ang ulo ng mga senador natin sa kaya-imbestiga dyan eh. At saka nakikita natin as of now, dalawang matatapang na babaeng senadora lang ang maharap sa problemang yan. At nangunguna nga palagi itong si Senator Risa Hontiveros. At sa isyong ito naman ay kasali naman si Senator Loren Licarda. Saan yung ibang mga senador natin, ano ang ginagawa nila? Anong trabaho nila? Power struggle? Hanggang power struggle lang ba sila dyan? Hanggang palitan ng liderato lang ba sila dyan? Yan lang ba ang magagawa nila para sa bayan? Habang tayo ngayon, buong bansa ay nangungulila at nag-aalala, left and right, ang pag-aalala ng mga Pilipino dahil nga sa napakaraming isyu. Kasama na dyan parati, ang pinakamalaking issue dyan ay ang problema natin sa West Philippine Sea against this dragon from China. At ito pa nga ngayon ay kumukunikta naman itong problema galing dyan sa Bamban, Tarlac, kung saan na-discover yung pinakamalaking grupo ng mga pugo. At ito nga ang mayor doon mismo sa Bamban, Tarlac, na kahinahinala yung kanyang record, yung kanyang pagkatao, ay ito ngayon, ang pinapakita sa atin na noon pa daw at dinadrama tayo. Kasi alam nating mga Pilipino na marami talagang mga Pilipina natin na ginagawang alila ng mga inchik na yan noon pa at pinampabuntisan nila. So she goes along with that story para kapanipaniwala siya. Kaya dapat hindi tatantanan ng ating senadorang Risa Hontiveros yan. Kagaya ng hindi siya tumigil kahit nag-iisa lang siya at siya ay tinatambangan pa nga ng mga senador niyan na kaalyado ni Mr. Kibuloy dito, yung taga Davao, malapit lang dyan sa Tamayong. Pati ako tinatakot dito. Ay yun nga ang problema dyan. At mabuti merong isang senadora na kagaya ni Risa Hontiveros na talagang lumalaban kahit na kinakalaban siya ng mga kasama niyang senador. At nangunguna na nga dyan si Senator Robin Padilla, si Senator Cynthia Villar, si Amy Marcos, at si Senator Bongo. Kahit na mga malalakas at may mga pira yung mga kalaban niya, ay talagang lumalaban si Senator Risa Hontiveros. At ngayon naman, pinapakita din ng ating Senado na meron nga silang karuwagan at iba ang kanilang hinarap dyan. Puro power struggle habang buong bansa ay nag-aalala sa mga problemang yan. Kung bakit tayo napasok ng mga taong yan. Yun nga ang isa sa pinakamalaking kahinaan natin. Dahil mismo ang ating immigration ay andyan yung mga taong pinakakurap din. Yan mismo ang mga officials ng immigration. Yan ang magbibinta sa buong Pilipinas pag hindi rin natigil yung corruption dyan. Kaya, kung ganyan na lang tayo kadaling sinasakop ng China, walang ano dyan. Walang
There is no dispute in the West Philippine Sea. It is ours. And by China staying there and destroying the marine habitat, yan ang isang bagay na naging isang malaking problema ng bansang ito. Tapos sana hindi natin makikita yung mga leaders natin na parang hindi tayo kontento sa ginagawa ng ating mga leader mismo diyan sa Senado. Ihintayin din natin kung ano naman ang aksyon ng ating Kongreso dahil dalawang houses of Congress na yan lower at saka upper. That's how things work in our legislative workings of our country. So yan, hindi at alam naman natin na hindi tatantanan yan ni Senator Risa Hontiveros yung issue na yan. Kasi nga, biro mo, andyan na nga sila. They are already penetrated all the different strata of our society. Business, industry, lahat. Ito nga mga industriya natin dito, kontrolado yan ng mga Chinese. They have become so very powerful in this country. At saka alam natin ang China long term yan You know, Rome was not built in one day. The Great Wall of China was not built in one day. That's how patient these Chinese people are. At ito ngayon, lumalabas na yung pangil nila. Doon sa West Philippine Sea, wala nang bahay. Wala nang matitirhan yung mga isda doon. Kaya hindi natin malaman kung saan na sila namumugat at kung saan na sila nangingitlog. So, ang mahihirapan dyan, yung ating kabuhayan, yung ating mga mangingisda. Yun yung mga napakalaking problema natin ngayon. So, dapat harapin natin lahat yan. Dapat sa pangunguna ng ating mga leaders. Hindi yung, kasi nga, ang isa sa mga paraan ng China dyan ay divide and rule tactic talaga yan. Pag hindi tayo nagkakaisa nito sa laban na ito, mahihirapan tayo. Talagang ang ating mga kabataan ay walang hinaharap na magandang kinabukasan sa mga pangyayaring ito. Kaya dapat tayong lahat ng mga Pilipino ay magkaisa. Hindi lang puro power struggle, hindi lang puro pansariling kagustuhan ang ginagawa. So yun po ang ating panibagong video upload sa araw na ito. From the rising of the sun unto the going down of the same, the Lord's name is to be praised.